Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Isa na naman pong kwento ang inyong matutunghayan sa ating programa. Kwento po ng kabarangay natin na itatago po natin sa pangalang Buensi. Ihanda na po ang inyong mga sarili sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong si Papa Dudot sa Barangay Love Stories. Heart and heart
ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Hindi po ako magaling sumulat, kaya naman po nagpatulong ako sa kaibigan kong si Christina. Alam niya ang mga maliliit na detalye ng buhay ko, bilang siya nga po ay isa kong kaibigan. Ibinuhos ni Christina ang marami niyang oras sa pagtatype ng aking kwento sa kanyang computer. May mga pagkakataon pa nga na umiiyak siya habang ginagawa namin ito. Natatouch daw siya sa story ng buhay ko. Papa Dudot, please call me by the name Buensi or Buen for short. At narito ang kwento ng aking buhay. Sana pagtanda ko, kasama kita, laging kapiling sa lungkot at saya. Maglanding sa'yo at sabihin na nasa puso ko. Minsan lang ba makaiwanan mo? Handa ako subukin ang walang hanggan. Gagawin ko para lang pinakabata sa pamilya namin. Anak ako sa pangalawang asawa ng papa namin. Mag-isa lang ako pero marami akong kapatid sa ama. Doon sa unang asawa ni papa. 4 sila pero yung 3 ay nasa ibang bansa na at doon na nakatira. Tanging si Kuya Lester lamang ang nandito sa Pilipinas. Half Filipino, half Spanish si papa. Ang aming lolo ay purong Kastila na nakapag-asawa ng isang Pilipina. Tubong Zamboanga sila pero napadpad lamang dito. Dito na rin umunlad ang kabuhayan nila. Masasabi ko rin, Papa Dudot, na mayaman ang angkan ng aking lolo. Nagkalat ang kanilang mga kapatid na mayayaman sa Lawag, sa Laguna, at maging dito sa Maynila. Si Papa naman ay nagmana ng malawak na lupain at siya niyang pinagyaman. Marami na siyang nabentang lupa at marami pa rin siyang lupain. Pinapasakan niya ang mga ito sa mga kakilala niya, ngunit siyang sumasagot sa lahat ng mga gastusin. Napakabait ni Papa Dudot. Napakarami niyang kaibigan. Kahit na kung titignan mo siya, ay parang hindi siya marunong makipag-usap sa mga mahihirap. Mapagkumbaba siya, kaya nga ang aking ina na isang anak ng magsasaka ay umibig sa kanya. At pinakasalan bilang kanyang pangalawang asawa. At ako naging bunga ng kanilang pag-iibigan. One day in your life, you'll remember a place. Someone touching your face. You'll come back and you'll look around you. One day in your life, you'll remember
ni Papa ang mama ko. Ang pagpapatunay dyan ay ang salungatin ni Papa ang kagustuhan ng kanyang mga anak. Ayaw daw ng mga anak ni Papa na mag-asawa siyang muli. Subalit pinilit niya ang gusto niya dahil mahal niya ang aking ina. Kahit na ang resulta ay itakwil siya ng halos lahat ng kanyang mga anak. Kinuha daw ng mga anak ni Papa sa kanyang unang asawa ang kani-kanilang mana at saka sila nagsipaglayas. Maliban lang siyempre kay Kuya Lester na noon ay bata pa lamang at hindi pa kayang mabuhay na mag-isa. Kaya nga ayon kay Papa ay lubha siyang nasaktan noong iwanan siya ni Mama. Mahaba rin ang kwento ni na Mama at Papa pero paiksiin ko na lang. Pinakasalan lamang ni Mama si Papa dahil sa udyok ng mga magulang ni Mama. Mayaman nga kasi si Papa, ngunit may edad na raw siya noon. 49 na raw si Papa noong ikasal sila, samantalang 22 pa lamang si Mama. Labag daw sa kalooban ni Mama ang pakasalan si Papa dahil mayroon siyang kasintahan noon na siya niyang talagang tunay na minamahal. Ang kanilang pagmamahalan ay lihim palang nagtuloy kahit na may asawa na noon si Mama. 2 taon na raw ako noong umalis si Baba at hindi sinabi kay Papa kung saan siya nagpunta. Hindi na siya bumalik hanggang sa malaman ni Papa ang balita na sumama na si Mama sa kanyang kasintahan. Mula noon ay si Papa lang ang lagi kong kasama. Hindi na siya ulit nag-asawa at itinuon na lang ang kanyang panahon sa kanyang mga lupain at sa akin. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you got, but you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Nasa elementarya ako noong kolehiyo na sa Maynila si Kuya Lester, ang kapatid ko sa ama. Magandang lalaki si Kuya Lester, Papa Dudot. Kastilang-kastila ang itsura niya at nagbibigay sa kanya ng isang napakatayog na personalidad. Bagay na bagay sa kanya dahil totoo namang matayog siya at mahirap abutin. Ibang-iba ang ugali ni Kuya Lester sa ugali ni Papa. Halos kabaligtaran sila. Si Papa ay kaibigan ng lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya, mahirap, mayaman, bata man o matanda. Samantalang si Kuya Lester ay mga mayayaman lang ang kaibigan niya. Masungit ang dating niya sa mga mahihirap sa amin. Kinakatakutan nga siya ng mga katulong namin sa bahay noon. Hindi man lang kasing humingiti. Laging nakapurma lang mukha at pag nasa bahay siya noon ay tatawa lang siya kapag may kausap siyang kaibigan sa telepono. Nasanay na ako sa ganong ugali ni Kuya Lester. Mula pa naman kasi noong maliit pa ako noon ay ganon na siya. Alam ko noon pa kung saan ako lulugar kapag nandoon siya sa bahay. Noong bata pa ako, gusto kong maging malapit sa kanya kasi nga wala naman akong kapatid at total ay kapatid ko naman siya sa ama. Pero hindi niya ako gusto. Kapag lalapitan ko siya noon ay pinapalayas niya ako sa harapan niya. Tatawagin lang niya ako kapag may iuutos siya. Noong ang bata ako, kahit madalas niya akong utusan ay gustong gusto ko pa dahil gusto ko nga noon ang makagawa ng kahit na anong bagay para sa kanya. Pero habang lumalaki ako ay napapansin ko na hindi talaga niya ako itinuturing na isang kapatid, kundi isang utusan lamang. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam at ang ulo mo sa kaiisip ay tila naguguluhan. Kung ang problema mo o suliranin ay lagi mong pinipili, ay tatanda kang bigla pag
Papa Dudut ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi na ako magkakaroon pa ng kapatid. Okay lang yon. Nandito naman ako eh. Tatay mo na, ibigan mo pa at pwede mo rin ako maging kapatid. Tanda ko pang sinabi ni Papa noong maliit pa ako. Kumakain kami noon sa isang fast food at pinapanood ko ang mga batang naglalaro na sa tingin ko ay magkakapatid. Ginampanan naman ni Papa ang mga tungkuling sinabi niya. Isang ama, kaibigan, kapatid at sobrang nasanay na ako sa kanya. Kulang na nga lang ay sa kwarto pa niya ako matulog kahit noong nasa elementarya na ako. Sana paglaki mo ay hindi ka magiging kagaya ng mga anak ko sa aking unang asawa. Tandang-tanda ako ang bulong ni Papa isang gabi noong habang hinahaplos niya ang buhok ko at inakala niyang nakatulog na ako matapos niya akong basahan ng Spider-Man story. Tuwing lumuluwas kasi si Papa ay binibili niya ako ng mga laruan at mga Spider-Man, Batman at Superman adventure books. Ang mga birthday ko ay lagi kong kinakasabikan noon dahil laging espesyal at maraming sorpresa si Papa. I was 9 years old noong ibili niya ako ng bike at siya rin mismo ang nagturo sa akin. Napakatsaga ni Papa dahil kahit takot ako noong matapos akong matumba at magasgasan ay in-encourage pa rin niya akong sumubok. Kapag natutumba ang isang tao, hindi to dapat matakot bumangon at muling harapin ang pagsubok. Tandang-tanda ko rin ang sinabing ito ni Papa. Maraming itinuro sa akin si Papa habang ako ay lumalaki. Tinuruan niya akong maging mahirap. Lahat ng gawain sa bahay ay hinahayaan niyang matutunan ko sa tulong ng mga katulong namin. Sabi niya, hindi raw lahat ng oras ay maginhawa ang buhay. Tinuruan din niya ako magsiguro. Grade 4 ako noong isama niya ako sa isang bangko. Nagbukas kami ng account na nasa pangalan ko at mula noon ay yung sobra sa araw-araw na baon ko ay iniipon ko sa isang box. Tapos tuwing katapusan ng buwan ay pumupunta kami ni Papa sa bangko upang ideposito ang mga naipon ko. Hinahayaan ako ni Papa na makipagtransaksyon sa teller ng bangko kahit na noon ay halos hindi ako makita ng teller dahil maliit pa ako noon. Buwan-buwan yun, Papa Dudut. Lagi akong nagdedeposito. Pero hindi naman ako nagwi-withdraw kaya nga noong matapos ako ng elementarya ay nakaipon ako ng mahigit 20,000. Tuwing Pasko kasi binibigyan ako ng pera ni Papa at ng mga ninong at ninang ko. Hindi ko naman ginagastos at mas gusto ko noon ang mag-ipon sa bangko. Bago kami magtapos noon sa elementarya ay una kong naramdaman ng paghanga sa isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Rina. Section 2, noong grade 6 lang kami. Ako naman ay Section 1. Maganda kasi si Rina at parang dalaga na siya noon. Mas matangkad nga siya sa akin noon eh. Matagal ko na siyang gustong-gusto. Kapag nga nakakasalubong ko siya ay lagi ko siyang hiningitian at humingiti rin siya sa akin. Minsan ay naikwento ko si Rina kay Papa. Wow, binata ng anak ko, sabi ni Papa noon. Maraming tinatanong si Papa noon tungkol kay Rina. Nagkwento naman ako. Ligawan mo anak, sabi pa ni Papa noon. Sa kanya ako tinuruan kung papaano. Pati ang pagsulat ng love letter noon ay tinuturo din sa akin ni Papa. Makalipas ang 2 linggo, dala ko sa bag ko ang sulat ko para kay Rina. Uwian noong sinabi ko sa kaibigan niya na may ibibigay ako kay Rina. Pero madaldal ang kaibigan ni Rina at sinabi nito sa akin na may gusto raw sa akin ang kaibigan niyang si Rina. Natuwa ako noon pero bigla naman akong nakaramdam ng hiya noong makita kong papalapit na sa akin si Rina at maganda ang kanyang pagkakangiti. Bigla ko ang iniwan noon ang kaibigan ni Rina at mabilis akong lumabas ng school na wala man lang sabi-sabi. Diretso ako noon kay Mang Jose, ang sundo ko. Natatawa si Papa noong sinabi ko sa kanya ang nangyari. Talaga raw ganon, pero next time, dapat daw ay harapin ko na. Ganon nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Naging kami at hindi ako ang unang boyfriend ni Rina. Grade 5 pa lang daw kasi noon ay may naging boyfriend na raw siya. Pangatlo na raw ako eh.
Medyo hindi okay sa akin yun. Nung malaman ko na hindi ako ang unang naging boyfriend niya. Siya kasi ang unang girlfriend ko. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know. Sa unang puppy love ko ay marami naman akong natutunan. Natuto akong magselos kapag may nakikita akong kausap na ibang lalaki si Rina. Sa kanya rin ako natutong humalik. Siya ang nagturo sa akin. Doon ko rin nalaman na masarap palang may girlfriend. Kaya nga sa tuwing pakiramdam ko ay may nagkakagusto sa akin at maganda ay pinopormahan ko. Hanggang sa bago matapos ang elementarya ay nakatatlong girlfriends pa rin ako. Parang baliwala lang naman noon. Hindi na lang kami nagpansinan ni Rina. Siguro nga talagang mababaw lang ang puppy love. Noong high school na ako, Papa Dudut, ay gusto na ni Papa na sa Maynila na ako mag-aral. Ako lang ang may ayaw dahil sa tingin ko noon ay mahirap ang malayo sa kanya. Kahit pa sinabi niya noon na linggo-linggo naman kaming magkikita. Hindi pa rin ako pumayag. Kaya dito pa rin ako sa probinsya namin nag-aral. Enjoy ko kaagad noon ang high school dahil talagang ibang-iba na ang atmosphere. Mas maraming magagandang babae at mas maraming excitement. Mas challenging ang mga academics. Sa academics ko may challenge sa akin noon si Papa. Sabi niya, mapasok man lang daw ako sa top 10 sa klase ay ibibili daw niya ako ng motorsiklo. Noong matuto kasi ako magbike noong pang elementarya ako, Papa Dudut, ay motorsiklo na ang gusto kong i-drive. Pero sabi ni Papa ay bata pa raw ako para sa motorsiklo. Pero yun nga ang challenge sa akin ni Papa. Ibibili niya ako ng motorsiklo kapag napasok ako sa top 10 sa klase. Napakadali lang gawin noon, Papa Dudut. Alam kong kaya ko kahit pa sana noong elementarya. Pero hindi ko lang ginawa dahil mas gusto kong maglaro noon. Pero iba na ang high school. Dagdag pogi points na rin kasi kapag nasa top 10 ka. Mas maraming babae ang magkakagusto sa'yo kapag gwapo ka na, matalino ka pa. At enjoy ka pa kapag nakasingle ka na papasok sa eskwela. Excited ako noon sa challenge na yon, Papa Dudut. At hindi ko inaasahan na hindi na matutuloy ang challenge na yon dahil iniwan ako ni Papa. Biglaan. Isang aksidente. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Hinulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay
Stories. Tong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Ito ang ayaw na ayaw kong maalala. Nakasakay pa lang ako noon sa pick-up na minamaneho ng driver namin na si Mang Jose. Kabado na ako noon dahil iba ang kilos ni Mang Jose. Siya ang nagkwento noon. Pagdating naman sa bahay ay hindi na naitago sa akin ang mga katulong ang totoong nangyari. Umiiyak kasi si Lola Maring noong makita niya ako. Noong mag-usisa ako ay sinabi nila sa akin na patay na si Papa. Na-aksidente raw ito sa Bulacan noong pauwi na sana rito galing kay Kuya Lester sa Maynila. Pinatawag daw kasi siya ng eskwelahan ni Kuya Lester dahil nagkaroon ng problema si Kuya Lester sa eskwela. Kasalanan ko to. Narinig kong umiiyak noon si Mang Jose, ang driver namin. Sinabi niya na sana daw ay pinilit niya si Papa na siya ang mag-drive para dito. Pero sabi raw sa kanya ni Papa na wala daw susundo sa akin kapag sinamahan ni Mang Jose si Papa sa Maynila. Mahusay namang mag-drive si Papa. Pero dahil nga may edad na siya, kaya siguro hindi na niya naiwasan ang aksidente. Marami pang sinabi si Mang Jose at pati ang mga kasamahan namin sa bahay. Yung mga senyales na mawawala na si Papa. May nabasag na baso at kung ano-ano pa na hindi ko na pinakinggan. Tumakbo ako sa kwarto ko habang umiiyak. Pag-upo ko pa lang sa kama ko ay natuon na ang paningin ko sa litrato ni Papa sa ibabaw ng cabinet ko. Nakatawa si Papa sa picture na yon. Hindi totoo, hindi patay si Papa. Bulong ko sa sarili ko noon. Ang bulong na yun ay naging sigaw. Sigaw na may kasabay na pag-iyak. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ilang minuto akong umiiyak. Pumasok noon si Aling Maring para yayain na akong kumain. Pero wala akong gana. Nakatulog ako noon na suot pa rin ang uniforme ko. Madaling araw na noong magising ako at maramdaman kong nagugutom ako. Bumaba ako para tumingin ng pagkain sa baba. Nasa hagdan ako noong marinig ko ang boses ng maraming tao. Nanlambot ako at kinalabutan noong tumambad sa akin ang tanawin sa salas. Ang kulay maroon na kurtina sa dingding at may ilaw na nakatayo sa pagitan ng isang kabaong. Hindi ako nakakilos noon sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko ang kamay na pumatong sa balikat ko. Si Mang Jose at kitang-kita ko ang pagtulo ng mga luha niya. Noon ay kumawala na rin ang mga luha ko habang tinatawag ang Papa ko. Pero may takot pa rin ako noon. Takot ako na makitang si Papa ang laman ng kabaong yun. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang pangyayaring iyon, Papa Dudut, pero tandang-tanda ko pa na nagkasakit pa ako noon dahil ayaw pumasok sa sikmura ko ang mga pagkain. Mahina ang katawan ko noong libing ni Papa, pero walang nakapigil sa akin para sumama sa sementeryo. Wala ang mga anak ni Papa sa una niyang asawa maliban kay Kuya Lester. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we love each other. It's not how far we traveled on our way, but what we found to say, not the strength we see, but all the shades of green. Not how long I held you in my arms. What matters is how sweet the years together.
What matters most that we Halos lahat ay nabago noong wala na si Papa. Siyempre, wala na akong magulang. Uli lang lubos na ako at parang hindi ko alam kung paano mabuhay noon, Papa Dudut. Sa bawat galaw ko sa bahay ay hinahanap ko si Papa. Si Aling Maring at Mang Jose ang parang naging magulang ko noon. Si Aling Maring ay sinasama niya ako sa simbahan. Bago sa akin yon dahil iyon ang isang bagay na hindi na ituro sa akin ni Papa, ang magsimba. Pero kahit ganoon ay malaki ang takot at paniniwala ni Papa sa Panginoon. Sa simbahan ay ramdam ko na may Diyos dahil kahit saan ka tumingin ay may santo. Pero hindi ko maiwasang itanong sa Diyos kung bakit niya kinuha ang Papa ko. Bakit hindi na lang si Kuya Lester ang kinuha niya? Sa totoo lang, Papa Dudut, ay si Kuya Lester ang sinisisi ko sa pagkamatay ni Papa. Gagawa-gawa kasi siya ng kalokohan sa eskwelahan nila tapos ay ipapatawag si Papa para aregluhin ang katarantaduhang ginawa niya. Walang hiya siya. Sana siya na lang ang namatay. Lalo pang nadagdagan ang galit ko kay Kuya Lester noong umuwi siya para siya ang mamahala ng mga naiwan ni Papa. Hindi nakagraduate si Kuya Lester, Papa Dudut. Nag-asawa kaagad siya at kasama niya ang babaeng iyon na ang pangalan ay Marisa noong umuwi sila dito. Naging napakahirap ng buhay ko noon, Papa Dudut, dahil hindi na kagaya ng dati na anak ako ng may-ari ng bahay. Noong si Kuya Lester na ang hari sa bahay, ay naging alipin na lamang ako. Mamili ka. Dito ka bilang isang utusan o pwede ka nang lumayas. Total ay hindi naman kita kaano-ano. Tandang-tanda ko pa ang mga salitang ito noon ni Kuya Lester, Papa Dudut. At noon ay wala na akong pagpilian kundi ang sumunod sa gusto niya. Sumuko ang katawan ko noon dahil napilitan akong gawin ang mga trabahong hindi ko naman dating ginagawa noong buhay pa si Papa. Hindi na pumayag si Kuya Lester noon na labhan pa ng mga kasambahay ang damit ko. Kapag nakakalusot ay kinukuha ni Aling Maring ang damit ko at siya naglalaba dahil awang-awa ang matanda noon sa akin. Lahat ng trabahong maisip ni Kuya Lester ay sa akin niya gustong ipagawa. Isang araw ay naisipan niyang ipabago ang ayos ng loob ng bahay. Ipinatanggal niya sa akin lahat ng litrato ni Papa at ng Mama ko. Lahat ng kurtina at iba pang palamuti sa bahay ay pinatanggal niya sa akin. Pagkatapos nun ay pinakalkal niya sa akin ang mga nakatagong kwadro ng kanyang yumaong mama. Nakakalkal ko ang mga iyon sa basement ng bahay. Noon lang ako nakapasok noon, Papa Dudut, at kung pwede lang sana ay hindi ako papasok doon dahil maalikabok at madilim. Noong may labas ko ang mga paintings at kwadro ng mama ni Kuya Lester ay inutos niya sa akin na ang mga portrait naman ng mama ko at ni Papa ang itambak ko sa madilim at maalikabok na basement. Baliwala noon sa akin ang alikabok, dilim at baho sa basement. Basang-basa na rin ako noon dahil sa pawis. Umupo ako sa isang kahon at sandaling na mahinga. Gusto ko pa nga sanang matulog kahit sandali dala ng sobra ng kapaguran pero natakot naman ako dahil baka hanapin ako ni Kuya Lester. Nasa kamay ko noon ang flashlight na siya kong ginamit na tanglaw sa madilim na basement. Nang maispatan ng liwanag nito ang portrait ni na Mama at Papa. Nakangiti sila sa akin.
Biglang nagbago ang isip ko at hindi ko namalayang na ibato ko ang hawak kong flashlight sa portrait. Dinig na dinig ko ang pagkabasag ng salamin ng portrait. Kasunod noon ay ang aking pag-iyak. May mga munting sumbat sa isip ko noon laban sa aking mga magulang. Bakit niyo ako iniwan? Ito ang tanong ko noon. Matagal din akong umiyak dahil sa halo-halong dahilan. Dahil sa paghihirap na dinaranas ko sa kamay ni Kuya Lester. Dahil wala na akong nakikitang kinabukasan dahil madamot si Kuya Lester. Dahil nasasabik ako kay Papa. I've been waiting here for you, waiting for a sign from you. I feel very cold, that I can't smile no more. Your voice doesn't sound so clear. I don't think it's fair. Your dreams disappear. I hope you'll be alright. We hope you'll be alright. Don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. A friend so dear to me. And I don't mean to sound so sad, but if you only knew I miss you so bad, I won't forget your life. We won't forget your life. I know it's gonna take some time, but you will never be off my mind. Oh no, I see you crying many tears, but I wish you were still here. Father, don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. A friend so dear to me. And I've been waiting here for you, waiting for the sign from you. I feel very cold, that I can smile no more. Gusto kong humanga noon sa sarili ko, Papa Dudut, dahil nagawa kong pagtiisan sina Kuya Lester at ang kanyang asawa sa kanilang malademonyong pag-uugali. Ang mga katulong na sina Aling Maring ang naiwan. Wala naman na kasing pupuntahan ng matanda at isa pa, ayaw din niya akong iwanan. Siya na lang, Papa Dudut, si Aling Maring na lang ang nakikita kong nagmamalasakit sa akin noon. Dahil si Mang Jose ay hindi na rin niya natiis ang ugali ni Kuya Lester. Iba kasi ang ugali ni Kuya Lester, Papa Dudut. Palibasa kasi gumagamit ng droga. Minsan pa ay pinilit niya akong gumamit. Wala yata siyang makajaming noon, o kaya naman ay gusto lang niya siguro na masira na ako kagaya niya. Ayaw ko noon, pero kapalit ng bawat pagtanggi ko ay sipa at tadyak mula sa kanya. Ano pa nga bang magagawa ko? 1 taon lang namang mahigit, Papa Dudut. Yun lang naman ang nakaya kong pagtitiis sa poder ni Kuya Lester. 15 anyos ako, dapat sana ay second year high school na ako noong lumayas ako sa bahay na dati paraiso. Ngunit naging impyerno mula noong mawala si Papa at si Kuya Lester ang demonyong namahay.
Umalis ako sa bahay at pumunta ako sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Ate Nelly na isa sa dati naming katulong na umalis dahil hindi nakayanan ang pangit na ugali ni Kuya Lester. Tumatawag-tawag pa rin kasi sa bahay si Ate Nelly upang kumustahin si Nanay Maring. Minsan ay nakausap ko siya at tinanong ko kung pwede akong pumunta doon. Noon ding oras na yun ay kinausap niya ang boss nila at pumayag naman ito. Niyakap ako ni Nanay Maring noong umalis na ako. Wala noon si Kuya Lester kaya malaya naman akong nakaalis. Mabigat sana sa loob ko na iwanan ang bahay na yon dahil sa napakaraming alaala. Magagandang alaala ng kabataan ko kasama ang aking papa. Pero hindi kagaya ng dati ang bahay na yon. Kaya ang pag-alis ko ay nagdulot pa sa akin ng ginhawa. Kung ito man ang huling awitin na awitin, nais kong malaman mong ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong isang bitin, nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kita Malaki ang restaurant na yon, Papa Dudot. Stopover restaurant. Kaya halos lahat ng customer ay mga pasahero ng bus na humihinto para kumain. Mahirap din ang gawain dahil magdamag kaming bukas. Pero napakabait naman ang may-ari at pati mga nagmamanage noon. Mayaman na ang may-ari dahil marami pa siyang negosyo sa iba't ibang lugar. Laida ang pangalan ng may-ari. Si Ma'am Laida ay napakabuti sa akin. Tuwang-tuwa siya sa akin dahil cute daw ako. Isa pa ay alam daw niya ang kwento ng buhay ko kaya naaawa daw siya sa akin. Nagulat nga ako noon tanungin niya ako kung gusto ko mag-aral muli. Siyempre, sinabi ko na gusto ko naman. Noong sumunod na pasukan ay nag-enroll ako. 16 na ako noon, Papa Dudot, pero first year high school pa lamang. Huli ako ng 2 taon. Sabi ni Ate Nelly, hindi naman daw halata dahil bata naman ang mukha ko. Kaya lang, ako kasi ang pinakamatangkad sa klase. Tumutubo na rin noon ang manipis kong bigote. Samantalang ang mga kaklase kong lalaki ay naglalaro pa ng text at gagamba. Kahit hindi ako pinagpangako ni Ma'am Laida na mag-aral akong mabuti, ay nag-aral ako ng mabuti. Kaya naman, gaya ng inaasahan ko ay madalas na nasa top ako ng klase. Hindi nga all the time dahil si Mariel, kaklase ko ay talagang marunong din, kaya naman kami lagi ang naglalaban sa top. Hindi naman sa pagyayabang, Papa Dudot, pero natural naman kasi ang magandang pisikal na itsura ko dahil naman sa mga features ni Papa na isang mistisong Kastila. Kaya naman sa eskwela ay napakaraming babae ang nagkakagusto sa akin. Lagi akong napipili bilang escort. Kaya lang sa dami naman ng mga babaeng nagpaparamdam sa akin ay isa lang talaga ang nagustuhan ko. Si Tessa. Maputi siya at makinis ang kanyang balat at higit sa lahat ay marunong din sa klase. Kaedad ko siya pero 3rd year na siya noon. Ako naman ay nasa 1st year lamang. Hindi naman ako nagtagal sa panliligaw sa kanya dahil agad naman niya akong sinagot. Marami kaming masasayang sandaling pinagsaluhan kahit sa una ay hindi na alis ang impression na mas parang mas matanda siya sa akin dahil 1st year ako at 3rd year naman siya. Siya rin ang nagsabing may pagka-childish daw ako. Kaya naman yon ang pinilit niyang baguhin sa akin.
Mabait si Tessa, Papa Dudut, at talagang mapagmahal siya. Siya ang kauna-unahang babaeng niregaluhan ko ng medyo mamahaling bagay. Ibinili ko siya ng kwintas noong first year anniversary namin. Ayaw ko man sanang bawasan ang naipong kong pera mula pa noong bata pa ako dahil alam kong magagamit ko yon para sa kinabukasan, pero naisip ko kasi na si Tessa ang magiging bahagi ng aking kinabukasan at mahal na mahal ko siya. Kaya gumastos ako para sa kanya. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Second year high school ako at fourth year naman si Tessa. Matatag pa rin noon ang relasyon namin. Wala pa rin akong ibang pinakamamahal kundi siya lamang. Kaya lang ay biglang dumating ang isang tao na siyang unti-unting umagaw sa pag-ibig ko para kay Tessa. Siya si April. Isang araw ng Sabado noon ay bigla na lamang dumating sa restaurant si April at kinausap ang manager namin na gusto niyang magtrabaho doon. Hindi naman nakapag-decide kaagad ng manager namin dahil si Ma'am Lyda lamang ang pwedeng mag-decide. Kaya hinintay pa ni April na sumapit ang gabi na siyang oras ng dalaw ni Ma'am Lyda sa restaurant. Nakaupo lamang noon sa labas si April at hindi ko maiwasan ng madalas na mapatingin sa kanya. Napakaganda niya, Papa Dudut. Napakamabini ng kanyang kilos. Mahaba ang kanyang napakalambot na buhok at napakakinis ng kanyang balat. Maganda talaga siya, lalo na kung noon ay hindi masyadong malungkot ang kanyang mukha. Nasiguro ko pa noon na mayroon siyang dinaramdam na problema dahil minsang mapasulyap ako sa kanya ay nakita kong nagpahid siya ng kanyang luha. Gusto ko siyang lapitan noon. Noong oras na yon, subalit nahihiya ako. Yung mga kasamahan kong lalaki ay madalas na lumapit sa kanya para alokin ng kung ano-anong pagkain o inumin. Subalit lahat ay tinanggihan naman ni April. Pagbalik ng mga kasamahan ko sa kusina ay nagkantsawan sila hanggang sa ako ang tudyuhin nilang lumapit kay April. Naawa na raw kasi sila dahil hindi pa nila nakikitang kumain si April. Baka raw sakaling kapag ako ang nag-alok ay tanggapin niya dahil gwapo raw ako. Hindi naman sa nagpauto ako sa kanila pero nakaramdam rin ako ng awa noon kay April. Kaya lumapit ako sa kanya. Hi! Bati ko muna. Pagkatapos ay nagpakilala ako. Nakita kong lumuwang ang pagkakangiti niya. Noon ko naman nalaman ang pangalan niya at kung saan siya galing. Galing daw siya sa probinsya pero nakita ko na galing sa Maynila ang binabaan niyang bus. Kaya tinanong ko siya kung bakit galing nga sa Maynila ang bus na binabaan niya. Hindi kaagad siya nakasagot. Ang sabi lang niya, ayaw daw muna niyang umuwi sa kanila. Hindi ko na malayan na humaba na ang kwentuhan namin ni April. Hanggang sa magdatingan na ang mga bus na mag-stop over. Kaya iniwan ko muna siya doon. Naging abala ko sa gawain sa kusina hanggang sa makita kong dumating na pala si Ma'am Lyda at kausap niya si April. Pareho silang nakatawa noong makita ko sila. Kaya kinutuban ako na maganda ang balita na tinanggap ni Ma'am Lyda si April upang magtrabaho din sa restaurant. Radio's fine,
I can recall those days I had with you. Sometimes I need a friend just to make it through another day spent without you. Oh, you gave me all the reasons to live. Oh, but then you had to go, and I just gotta let you know it's hard to love again just to make it through another day spent without you. And I don't wanna go on pretending that it's gonna be a happy ending. If I should love again, once I've learned to love again. And no, it will never be the same without you, baby. This pain inside me is driving me crazy, 'cause it's hard to love again. Friends are great, they cheer me up for some time. Oh, but when the day is done, my mind is back again with you. Oh God, I need a friend just to make it through another day spent without you. And I don't wanna go on pretending that it's gonna be a happy ending. If I should love again, once I've learned to love again. And no, it will never be the same without you, baby. And this pain inside me is driving me crazy, 'cause it's hard to love again. Oh, it's hard to love again. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Sa pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak
ang umibig sa iba sa mga panahong mayroon ka pang iniibig at umiibig sa'yo. Pero hindi ko rin napigil ang sarili ko na magmahal kay April. Mas matanda ng 1 taon sa akin si April dahil 18 na siya noong dumating siya sa restaurant, while ako naman ay 17 pa lamang. Alam ko papadudot na si April ang babaeng tama para sa akin. Hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang magandang ugali. Napaka-natural ni April, papadudot. Natural ang kanyang mga galaw at naniniwala ako sa kanya na dati ay hindi siya sanay sa mga gawain dahil kitang-kita naman sa kanyang kutis na dati ay hindi nagtatrabaho. Pero parang kagaya ko noon ay wala din siyang pagpilian kundi ang piliting matuto hanggang sa masanay na siya. Alam ko na may sikreto si April na ayaw niyang sabihin sa amin. Ang kutob ko noon ay naglayas lang siya at napadpad sa amin. Hindi ko alam kung papaano aalamin noon ang kanyang sikreto, kagaya ng kung papaano ko rin pinaalam sa kanya ang lihim ko, ang aking lihim na pag-ibig para sa kanya. Ang mga kasamahan kong lalaki sa restaurant ay halata na malaki ang pagkagusto kay April. Madalas nga nila akong parungitan noon na dapat daw ay ibalato ko na lang sa kanila si April. Total daw ay may tesa naman ako. Nasasabi nila iyon, papadudot, dahil pakiramdam siguro nila ay wala silang panama sa akin kapag ako ang naging karibal nila kay April. Sinabi ko na lang na si April ay hindi naman isang bagay na binabalato lang. Sabi pa ay kung sino ang maibigan ni April, dapat ay tanggapin namin ng buong puso. Many times I wished you were here, through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near, through the darkness velvet came, but it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, through the mirrors of silence. You love me. Quietly waiting for the memory born of our first kiss. Patiently I waited for the moment you would take me to a world that I've never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. There's a mirror of silence. You love me. Do you love me? Baby, won't you love me? If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, through the mirrors of silence. You love me. Do you love me? Baby, won't you love me? Do 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 you love
Nasanay na ng tuluyan si April sa amin hanggang sa nakikita ko na masaya na siya. Lumabas din ang natural na pagkahilig ni April sa kalikasan. Kapag may panahon ay nagyayaya siyang mamasyal sa malapit na bundok o magtampisaw sa ilog na nasa malapit lang sa amin. Kumakain kami ng sitsirya noon sa ilog noong magsalita si Ate Nelly. Sabi niya, sana raw ay matuloy ang kasal niya. May kwento kasi si Ate Nelly na noon daw ay mayroon ng lalaking nangako sa kanya ng kasal. Subalit, hindi naman ito nanindigan. Tapos yun nga, mayroon na naman siyang kasintahan na nagyayaya ng kasal at hindi naman daw niya tinanggihan. Subalit natural lang daw na magkaroon siya ng takot na muling umasa. Pero kung sakali daw at matuloy, magkapareha daw kami ni April bilang abay sa kanyang kasal. Bagay na bagay kasi kayo sabi pa noon ni Ate Nelly. Noon naman ay sumakay ako sa biro ni Ate Nelly. Ate, gusto ko nga sana siyang ligawan Sabi ko pa. Pero may GF ka na, di ba? Tessa ang pangalan. Sabad naman noon ni April. Hindi naman ako nakapagsalita kaagad noon dahil alam kong mali na sabihin ko na hindi ko na mahal si Tessa. Mawawala na yun sa June. Mag-aaral na yun sa malayo. Sabi ko na lang. Kahit na, kung talagang love niyo ang isa't isa, kahit pa malayo kayo, magiging strong pa rin ang relasyon ninyo. Sabi pa niya noon. Araw-araw noon, Papa Dudut, pakiramdam ko ay tumitindi ang pagmamahal ko kay April. Nakakapagparamdam na rin ako sa kanya pero hindi ko madiretso dahil kami pa noon ni Tessa. Ako naman ang paboritong kasama ni April kung may pupuntahan siya at hindi pwede si Ate Nelly. Tuwing Sunday ay nagsisimba si April at madalas ay ako rin ang kasama niya. Madalas din siyang may tinatawagan. Kaibigan daw niya ang tinatawagan niya, kaya lang ay gusto niya nang nasa malayo ako kapag nakikipag-usap siya sa tinatawagan niya. Minsan pa nga ay umiiyak siya habang nakikipag-usap sa telepono. Alam kong may lihim talaga si April, pero nagmumukha na akong makulit noon dahil sa dalas kong pagtatanong sa kanya at ang sinasagot lang niya, someday, malalaman mo rin. Akala mo, hindi ko nakita, maligaya ka pag ako ay masaya. Akala mo, hindi ko naisip, nakasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko, alam ko na kinita.
Noong araw ng graduation ni Tessa ay niyaya niya ako sa kanila. Ipinakilala niya ako sa family niya. Okay lang naman ang buhay nila at okay rin naman ang mga parents at mga kapatid niya. Yung pagpapakilala daw niya sa akin na yon ay tanda na wini-welcome nila ako sa family nila. Ipinakilala niya kasi ako bilang boyfriend niya. Yung mas matandang kapatid na babae ni Tessa ang nagsabi noon na mabuti raw kung walang karibal si Tessa sa akin. Sa tingin daw niya ay lapitin ako ng mga babae. 2 years na kami, ate, at na-prove ko na ang loyalty sa akin ni Buensi. Yun ang sagot ni Tessa sa ate niya. Nakonsensya pa ako noon dahil hindi alam ni Tessa na umiibig na ako sa iba. Maliban sa kanya, at yun ay si April. Natuloy si Tessa na mag-aral sa kolehiyo. Madalas ako makatanggap ng sulat o text mula sa kanya at kung minsan ay si April pa ang nagbibigay sa akin ng sulat. Minsan ay sinasabi pa sa akin ni April na swerte raw ako kay Tessa dahil totoo daw ang pag-ibig nito sa akin. Kahit daw magkalayo kami ay nasa puso pa rin ako ni Tessa. Yun nga ang problema ko eh. Sabi ko noon kay April, dinadaya ko na lang si Tessa at ang sarili ko. Tinanong ako ni April kung anong ibig kong sabihin. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang makipag-break kay Tessa. Ikaw ang mahal ko, April. Matapat kong sinabi noon kay April. Hindi siya nagsalita pa. Tinalikuran lang niya ako matapos niyang iabot sa akin ang sulat mula kay Tessa. Ang hindi ko inaasahan ay ang pag-iwas sa akin ni April noong sumunod na araw. Kapag nakakasalubong ko siya ay hindi niya ako tinitignan at lalong hindi niya ako kinakausap. Nasasaktan ako noon. Kaya noon ko rin napatunayan na mahal ko talaga si April. Dahil doon papadudot kahit na hindi ko dati ginagawa ay niyayaya ko si Dondi at Conrad para uminom. Sila ang mga lalaking katrabaho ko. Mabigat kasi talaga ang loob ko ang hindi pagpansin sa akin ni April. Noong malasing ako ay gusto ko nang lumapit kay April. Pero bago ko pa magawa yon ay siya na ang lumapit sa akin. Nasabi raw sa kanya ni Dondi ang dahilan kung bakit ako umiinom. Itigil mo na yung pag-inom mo. Bukas na lang tayo mag-usap. Utos yun sa akin ni April. Bilang isang nakainom ay makulit naman ako. Mahal kita, April. Hindi ko kaya ang ginagawa mong pag-iwas sa akin. Kaya nga tama na yung alak eh. Bukas na lang natin pag-usapan ang problema mo na problema ko rin. Sinabi pa niya na lalo daw siyang magagalit sa akin kapag pinagpatuloy ko pa ang pag-inom. Kaya noon ay tumigil na ako.
promise me you'll stay. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, then I swear it's true, my love will always be with you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true, my love will always, my Kinabukasan ay napagalitan kami ni Ma'am Liza dahil nakarating sa kanya ang pag-inom namin ni Dondi. Hindi na raw yun dapat pang maulit. Hapon noong kausapin ako ni April, ilang oras pagdating ko mula sa eskwelahan. Third year na ako noon pero 18 na ako. Hindi ko i-deny na mahal din kita, Buensi, pero mahal ka na ni Tessa at ayaw ko maging rason para masira ang relasyon ninyo. Iyon ang sinabi sa akin ni Tessa. Babae rin daw siya at ayaw niyang masaktan si Tessa dahil sa kanya. Hindi raw niya alam kung anong gagawin niya. Ang sabi pa niya, baka aalis na lang siya kapag nahirapan siya sa sitwasyon. Dati, hindi ako sanay sa kahit na anong hirap. Sabi pa ni April. Nasanay na ako sa hirap ng katawan. Pero yung pahirap ng kalooban, parang hindi ko kaya. Hindi ko naman pahihirapan ang kalooban mo eh. Dahil mahal nga kita. Sabi ko naman noon sa kanya. Yan nga nagpapahirap sa akin eh. Mahal mo ako at mahal din kita pero may tao masasaktan kapag pinakinggan natin ang sigaw ng puso natin at ayaw kong mangyari yon. Naniwala ako kay April na hindi siya sanay sa pahirap ng kalooban. Lumuha siya noon sa harap ko samantalang ang puso ko naman ay tuwang-tuwa noong malaman ko na mahal nga pala ako ni April. Ang tanging problema ko na lamang noon ay kung paano ako makikipag-break kay Tessa. Ayusin ko ito, April. Makikiusap ako kay Tessa na unawain niya ako. Sasabihin ko sa kanya ang totoo na may mahal na akong iba. Iyon ang pangako ko noon kay April. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble.
every single night and day. But when is it easy telling someone with you? Oh, girl, help me tell her about you. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Barangay. Tugan na. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Noon, Papa Dudut, ay gumawa ako ng paraan. Naghanap ako ng mga classmate ko na kahawig ng sulat kamay ni Tessa. Noong makakita ako ay nagpasulat ako sa kanya na kunwari ay galing kay Tessa. Noong may dumating na ulit na sulat si Tessa ay noon ko ginamit ang peking sulat. Nagkunwari ako na masayang masaya ako noong humarap ako kay April. Ipinabasa ko sa kanya ang peking sulat. Ngumiti sa akin si April noon matapos niyang basahin ang sulat. Niyakap ko siya at niyakap din niya ako. Ang pinalabas ko kasi sa sulat ay maluwag sa dibdib na tinanggap ni Tessa ang pakikipag-break ko sa kanya. Pinalabas ko rin na kunwari ay meron ng ibang mahal si Tessa, kaya malaya na kami sa isa't isa. Maging magkaibigan na lang kami, ngunit patuloy pa rin kaming magsusulatan. Nakonsensya din lang ako noong maniwala si April. Pero ang pagkurot ng konsensya ko ay natakpan ng kakaibang ligayang nadama ko dahil kami na ni April. Tinanggap na niya ang pag-ibig ko. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. This is the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day I was born for you. Naging masaya kami ni April, Papa Dudut. Maraming nangyari na dati ay hindi nangyayari noong hindi pa kami. Ipinakita ni April ang kanyang pagmamahal sa akin. Napaka-sweet, caring at napaka-thoughtful niya at tinulungan niya ako sa studies ko. Noong ko nalaman na matalino at maraming alam si April. Kulang na lang ang kasal at para na kaming mag-asawa. Ipinagkaloob na rin sa akin ni April ang kanyang dangal at minsang naging mahina siya sa pangungulit ko. Magkatulong kami sa lahat ng bagay, sa paglalaban ng damit namin at sa trabaho sa restaurant. Pinaglingkuran ako ni April.
Napakabait niya at lagi niya akong hinihintay upang magsabay kaming kumain. Pinupunasan niya ang pawis ko kapag nakikita niya ito. Gustong-gusto ko ang yakap niya at halik. Nangarap kami ng sabay na kami ang magkakatuluyan. Magkakaroon kami ng anak at ang dagdag niya ay masaganang buhay. Hindi ako nakakasiguro noon kung paano ko siya bibigyan ng masaganang buhay. Pwede siguro pero matagal pa dahil third year high school pa lamang ako noon. Mas mahal ko na siya, kaya't sobra-sobra papadudod ang sakit ng naramdaman ko nang dumating ang pagkakataong kinakatakutan ko. Yan ang malaman niyang hindi totoong nakipag-break ako kay Tessa. Wala akong kaalam-alam na dumating si Tessa dahil sinamahan ko noon si Ate Nelly upang mamili sa palengke ng mga lulutuin. Sina Tessa at April ang nakausap ko at doon ay nalaman ni April ang totoo. Kaya noong pagdating ko ay sukdulan ng galit sa akin ni April. Sinampal niya ako at kahit na anong paliwanag ko sa kanya ay hindi niya ako pinakinggan. Pumasok noon si April sa kanyang kwarto. Susundan ko pa sana noong tawagin ako ni Ate Nelly dahil meron daw akong tawag sa telepono. Si Nanay Maring ang nasa kabilang linya at sinabi lang niya sa akin na naaksidente si Kuya Lester. Is it over? Are you really over? Is it over? Or will you take her back again? If it's over, you can let her memory in. Come on over and let our love begin. You say you can't count the time that she's hurt you, and she's hurt you for the last time. Now you say I'm the one that you're needing. Is the need in your heart or just in your mind? Is it over? Are you really over her? Is it over? Or will you take her back again? If it's over, you can let her memory in. Come on over, let our love begin. You know that I'm yours for the asking. You're really asking for true love. Words can't express how I want you. Oh, how I want to believe you're giving her up. Is it over? Are you really over her? Is it over? Or will you take her back again? If it's over, you can let her memory in. Come on over and let our love begin. Is it over? Come on over. Let our love begin. Is it over? Patay na ho. Yun kaagad ang naitanong ko kay Nanay Maring. Sinabi niyang hindi pa.
Malubha lang daw sa ospital. Dalawa lang sila ng misis niya noon at buntis pa raw. Nakadroga daw noong nagmamaneho si Kuya Lester. Hindi ko inintindi ang balitang yon dahil okupado ang isip ko tungkol sa galit sa akin ni April. Ilang minuto lang si April sa loob at paglabas niya ay bitbit na niya ang kanyang bag. Lumuluha pa rin siya noon. Inabahan ako sa balak gawin ni April. Iiwanan na niya ako. Noon, Papa Dudut, ay sinalubong ko siya upang pigilan ngunit hindi niya ako pinansin. Matapos siyang makapagpaalam sa mga kasamahan namin ay halos mabilis na niyang tinungo ang gilid ng highway. Naramdaman kong tumulo ang luha ko habang pinapanood ko na naglalakad patungong highway si April. "Huwag mo siyang hayaang iwanan ka," sabi sa akin ni Ate Nelly. Itinulak pa niya ako para sunduin ko si April. Patakbo akong sumunod sa kanya. Habang hilam sa luha ang aking mga mata. Nasa kabilang gilid na siya noon ng highway kaya binilisan ko ang aking lakad. Pagtawid ko ng highway ay hindi ko napansin ang pagdaan ng jeep na sobrang bilis. Muntik na akong mamatay noon. Noong makalapit ako kay April ay nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwanan. Ipanaliwanag ko sa kanya na kaya ko nagawa ang peking sulat dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya mawala ka, April. Ito ang pagsusumamo ko sa kanya noong habang walang tigil kami sa pag-iyak. Mula noong mamatay ang papa ko, naging malungkot na ang buhay ko pero noong mahalin mo ko, noon ko naramdaman na masaya ulit ako. Dahil yan sa'yo, April. Nasabi ko pa ito sa kanya noon. Halos maglumuhod ako sa harap ni April noon sa pagmamakaawang huwag niya akong iwanan. Pero sumakay pa rin siya sa bus noon na huminto patungong Maynila. Naiwan akong hilam ng luha ang aking mga mata. Pinapanood sa paglayo ang bus na tinakyan ni April. Can't say I don't love her. Still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every
find the words to say goodbye. Natatandaan ko pa noong iwanan ako ni Papa. Walang pinag-iba sa naramdaman ko matapos akong iwan ni April. Ang dilim ng mundo, Papa Dudot. Parang ang hirap ng mabuhay. Si Ma'am Laida at Ate Nelly ang nagbibigay ng payo sa akin. Ganun lang daw talaga ang buhay. Bumalik sa restaurant si Tessa para sumbatan ako sa nagawa ko. Para sampalin din ako at para isoli sa akin ang kwintas na iniregalo ko sa kanya noon. Hindi ako apektado sa ginawa ni Tessa dahil noon ay nagdadalamhati ako sa pag-iwan sa akin ng babaeng sobra kong minahal. Napapadalas noon ang pagtawag ni Nanay Maring upang magbalita ng mga nangyayari kay Kuya Lester. Ang kahuli-huli ang balita niya ay naibenta na halos lahat ni Kuya Lester ang mga lupaing iniwan ni Papa. Ang kasalukuyang ibinebenta noon ay ang bahay. Ang bahay kung saan ay isinilang at lumaki ako. Nandoon ang mga alaala ng mahal kong ama. Gustong-gusto kong umuwi noon para pasukin ang basement. Makuha ko man lang sana ang mga portrait at mga larawan ng mga magulang ko na natambak sa basement. Pero pikit mata ay tinanggap ko na lang at imposible yon. Kaya ibiniling ko na lang ang mga portrait at mga larawan ng mga magulang ko kay Nanay Maring. Nangako naman siya na gagawin niya ang pakiusap ko. Hindi nagsawa noon si Ma'am Laida at Ate Nelly sa kanilang mga payo sa akin. Pinilit nila akong pumasok sa eskwela kahit na noon ay nag-decide na akong huminto na. Naluluha pa noon si Ma'am Laida. Sabi niya, siya raw ang nasasaktan sa ginawa ko sa sarili ko. Tulungan ko naman daw ang sarili ko. Dapat daw ay tumatag ako. Kagaya din noong nawala sa akin ang aking ama. Ang mali sa akin noon, Papa Dudot, ay masyado kong dinibdib ang kapalaran ko. Masyado akong naapektuhan. Madali lang po sa inyo ang magpayo dahil hindi po nangyari sa inyo ang ganito. Ganito ako magrason sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagpalayo pagkat hindi kami magkasundo. Eto ka, bagong magmamahal. Nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag narin tapos sinisig na. Kahit hindi ko pa hayaan magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ng hinihiling sa'yo. Sana ay pagbigyan mo ko. 2 linggo ang nakaraan mula noong iwanan ako ni April at itinakda naman ang kasal ni Ate Nelly. Nanghihinayang siya noon dahil hindi si April ang kapareha ko. Subalit ang petsang yon ay nakatakdang muling sumikat ang araw sa buhay ko. May humintong isang magarang sasakyan sa harap ng restaurant at hindi ako makapaniwala noong makita kong si April ang bumaba.
Napakaganda ng pagkakangiti niya sa akin. Masayang masaya siya samantalang ako naman ay napaluha sa matinding kaligayahan. Niyakap niya ako habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Pagkatapos nun ay pinahid niya sa pamamagitan ng kanyang palad ang mga luha ko. Hindi na tayo magkakahiwalay pa, sabi niya. Noon ay napansin ko ang kasama ni April, ang kanyang daddy. Noong ko rin nalaman ang lihim ni April. Mayaman pala sila at totoong naglaya si April mula sa kanyang bahay. Dahil hindi niya gusto ang muling pag-aasawa ng kanyang daddy matapos mamatay ang kanyang mami. Nakipag-ayos daw si April sa daddy niya kapalit ng isang kondisyon. Ibibigay na nito sa kanya ang mana upang makapamuhay na kasama ako. Umayag naman daw ang daddy nito. Total naman daw ay nakalaan talaga sa kanya ang mamanahin niya. Kanya nga lang ay dapat muna akong makilala ng daddy niya. Tinanggap naman ako ng daddy ni April matapos niyang mapag-aralan ng ugali at pagkatao ko. Marami na tayong pera. Ito ang sinasabi ko sa iyo noon na kasaganahan sa magiging pamilya natin. Masayang sabi sa akin ni April noon. Tinanong niya ako kung anong plano ko pagkatapos naming makasal. Wala akong naisagot o ayaw kong sumagot pero pinilit niya akong magsalita. Ang nasabi ko, hindi naman ako pwedeng magplano dahil hindi ko naman kayang isakilos. Wala naman akong pera. Ikaw lang naman ang may pera. Ang sa akin ay sayo rin. Pero ikaw ang lalaki kaya't ikaw ang magpaplano, sabi naman niya. Noon ay napilitan nga akong sabihin ang plano ko. Kailangan natin ng bahay. Natural, sagot niya. Bilhin natin yung bahay namin. Ibinebenta na raw ni Kuya Lester, sabi ko. Nakita kong kumislap ang mga mata ni April. Tapos ay nakita ko siyang ngumiti. Sa kanya ko niyakap. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. Nabili nga ni April ang bahay sa napakamurang halaga. Hindi alam ni Kuya Lester na mapapangasawa ko ang babaeng nakabili sa bahay. Nagkapirmahan na sila at nagkabayaran. Kailangan daw ni Kuya Lester ng pera para sa pagpapagamot sa kanyang asawa. Lubog na noon si Kuya Lester. Wala na siyang kayamanan, ganun niya kabilis na winaldas ang pinaghirapan ni Papa. Nung araw na aalis na sa bahay si Kuya Lester ay sumama na ako kay April. Hindi ako halos nakilala ni Kuya Lester pero nagpakilala ako. Matigas pa rin ang puso niya. O siguro, wala na siyang puso. Baka tinunaw na ng kasamaan niya o baka nalusaw na ang puso niya dahil sa droga. Wala akong mapaglagyan ng kaligayahan noong makapasok ulit ako sa bahay. Ganon din kasaya si Nanay Maring. Ibinalik namin sa dati ang ayos ng bahay, kagaya noong buhay pa si Papa. Muli kong sinabit sa dingding ang portrait ng mga magulang ko. Nasa bahay muli ako. Ang sabi ko noon habang yakap ko si April. Dito natin bubuin ang pamilya natin. Sabi ko pa kay April bago siya gawaran ng isang maalab na halik. Maluwang ang pagkakatawa ni Nanay Maring habang pinapanood kami. Sobra papadudot ang kaligayahan ko noon. Sobra. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you stayed and stayed for always. And we
agad nakapagpakasal ni April. Pwede sana kahit na wala pa kami sa tamang edad, madali lang namang gawa ng paraan yun. Pero naghintay pa kami hanggang sa mag-23 ako at graduate na ako sa kolehiyo. Tiwala naman kasi kami sa tatag ng relasyon namin. May 2 anak na rin kami noong ikasal kami. Hindi man masyado marangya ang pamumuhay namin ngayon pero masaya kami, Papa Dudut. Kung may mahihiling man sana ako ngayon ay sana makita ko pa ang mama ko. Magulang na rin ako ngayon at naiintindihan ko ang naging kalagayan ni mama. Sa totoo lang ay mayroon pa akong dapat na ipagpasalamat sa kanya. Malaki dahil siya ang nagdala sa akin sa napakagandang mundong ito. Sana nga ay makita ko pa siya. Thank you very much, Papa Dudut, kung mapipili ninyo ang aking kwento. Anyway, gusto ko po sanang malaman ninyo na si April ay si Christina na nagsulat ng kwento ko. Christina is my wife na pinangalanan kong April dito sa aking salaysay. I love her so much, Papa Dudut, at hindi iyon mawawala. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ibinigay niya sa akin si Christina or April. We all thank you, Papa Dudut, and God bless. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong kabarangay, Buensi and Christina. Maraming salamat sa ating kabarangay na si Buensi sa kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa mga kabarangay po natin na gusto magpadala ng kwento, isend lamang po sa dls971@yahoo.com. O maaari din po kayong mag-post ng inyong komento sa inyong mga kwentong napapakinggan. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories sa ating pong fanpage. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories ang ating pong fanpage. Ako po si Papa Dudut sa muli nating mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.